Stream Dagat Time on Spotify. Makipagbardagulan using my vocabs. Over naman sa ass. Watch Dagat Time on Spotify. So yeah! Welcome back sa ating new episode dito sa Nyogok Time. Dito sa Notify Satellite. Kakagising ko lang talaga. Wait nga, nakadiri naman yung junan ko. Wait. Oh, ganda. Minas, ano yun? Ba't kayo naman laugh? Buti hindi nakita yung Twilight ko. Medyo ba? Halata ba? Kasi naka-ano lang ako yung naka-nyekpek short. Ba't naka-nyekpek short? So, sige na nga, DJ mo, ano ba? Inusog ko yung ano, pero bumabalik siya, no? Wait nga lang. Bakit aya? Oh. Itigil mo nga yung video na yan. Itigil lang yung video na yan, man. Nakakabusit ng mga tao. Itigil mo yan. So, yeah. Let's back to 140. I got a boy machine. I got a boy chika. I got a boy what chick. DJ mo, di ano mo na nga. I-play mo na yung first story. Woo! Ikaw dito. So, yeah, dumako na tayo sa ating first story. Ang ating first story dito, category is horror, as a losh, kulaba, as a losh, askial, as losh, tawado! At ang kanyang titulo dito is noodles. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, Nay Sophie, Slosh, Daddy Willard, at syempre sa mga egiters. Short lang ito pero hindi ko talaga makakalimutan to dahil ito ang unang beses na makakita ako ng multurakas. So, near back 2013, bumiyahe kami ni Muji papuntang Vietnam. 5 years old pa lang ako neto, ha? Bagets, tara. Newborn! Ano, favorite ka na newborn? Yan na naman, favorite na. Ano pakialam nyo? Ba't kasi kayo nangingialam na may buhay ng may buhay? Amoyin ko na yung mga gilid ng labi nyo para matapos na talaga tong Notify na. So, ito na. Wait lang. Uy, gusto ko pumunta sa Vietnam talaga. Mga ganon. Gusto ko. So, let's move on. At nandun lang kami para bisitahin si Puji dahil doon siya nagtatrabaho dati. At nagbakasyon na rin kami doon para makagala-gala na rin. Ang trabaho kasi ni Puji doon ay banda. Isa siyang basis, as maayos naman ang kitaan doon sa tinatrabahuan niyang bar. Meron silang band house sa mga bandmates niya. Meron silang isang kwarto doon, pero nung dumating kami ni Muji doon, nag-usap sila Muji at Puji na mag-rent ng dorm kasi isang pamilya kami at hindi naman kami pwedeng matulog sa band house nila. So, fast forward, nakadorm kami nila Muji at Puji nito. Isang gabi nakahiga ako sa kamera habang naglalaro lang sa phone ni Muji. 11 PM na ata tuwe, nangangalikot lang ako ng mga games and everything na sa phone ni Puji. Si Muji ay naglilinis ng NER habang si Puji naman ay may inaasikaso sa laptop niya. Nakaramdam ako bigla ng uhaw, Over naman sa akala mo talaga siya ng tutungga sa Pacific Ocean. Charot. Lumingon ako para maghanap ng tubig at sakto may nakita akong pitchel ng tubig sa nightstand at may baso na rin sa tabi, Syempre nilapitan ko muna yung pitchel at nakita ko medyo malabo na yung tubig. Ibig sabihin matagal lang di napapalitan. So tinanong ko si Puji kung pwede ko bang inumin. Ang sabi niya hindi na raw kasi nga malabo na at di pa napapalitan. Kaya sinabihan ako ni Puji na lumabas na lang ng kwarto at kumuha ng tubig sa ref. Ginawa ko naman, syempre, di ko susunod sa Puji. Puji ko yan, Takot ako dyan, Charot. So, let's move on. Pagkabukas ko ng pinto, syuktay. Gulantang ang buong pagkatao ko, Like, as in, tumaas yung balahibo ko, Tumaas yung balahibo ko. Tapat lang kasi ng kwarto, yung kusina, at pati na rin yung lamesa. Bukas ang ilaw sa sala, sarado ang ilaw sa kusina, talagang horror na horror ang lightning, Kasi may nakita akong merlat na nakaupo sa lamesa. Tapos meron pa siyang plato ng pansit, nakalapag lang sa lamesa at yung pansit na to ay kinain din namin ng hapunan. Hindi niya ginagalaw yung pansit, at nakatingin lang talaga siya sa akin. Takot ako! Baho. At kamaripas ako ng takbo pabalik sa loob ng kwarto at sobra ang iyakstra ko nun, kasi traumata talaga yun, Hanggang sa hindi na ako makaslipasil, kaya naisipan namin umalis kami nila Muji at Puji sa dorm ng isang gabi lang at doon muna matulog sa band house nila Puji.
Kinabukasan ma, bumalik kami ulit ng dorm, wala na yung plato ng pansit sa lamesa ma. Over ang pagtataka ko kasi nakita ko talaga nakalapag sa harap niya yun eh. At ma, ito na nga ang twister. DJ Mad. Amoy ng pusod. So, let's move on. Pumunta kaming kusina at umupo si Muji para tanungin ako. Sabi niya, saan mo ba nakita yung merlat? At sabi ko, dyan po mismo sa'yo na upupuan mo. Grabe ma, kapag pinapaalala ko to, sa Muji ko tumataas pa rin daw ang balahibo niya. Kaya kahit siguro tumanda na ako at kuba-kuba na, hindi ko makakalimutan to. Thank you so much na Sophie Negator. Sa ilang tama na kayong kilikili ko. Wala tayong laban dyan, multo yan eh. Yun lang, hirap lang. Kasi nga diba, like, nabokot yung bagets. Bagets pa siya nun eh. So, talagang tama yung sinasabi ng bagets. So, nakita niya ng dalawa niyang mata. 3 eyes pala. 3 eyes. Third eye. Kasi nga, diba, nakakita daw pag third eye ng mga multoret. So, wala tayong laban dyan. Bahala ka na. Next episode, next story mo na ngayon. Parang mabaspasipon ko ah. So, yeah. Ate, harap ka dyan kay kuya. Kuya, tingin ka kay ate. Kuya, harap ka kay mama. So, ito na na nga tayo sa ating next story. DJ Mo, thank you, DJ Mo. Kasi, lagi mong pinapasaya yung ngiti. Yung nipay larot ko. Paano? Ganun. Todo. Tinotodo mo kasi. Masakit. Di ba ganun yung kapag nagpapabebe ka? Aba, malay ko. So, bala kayo sa buhay. So, ito na nga. Lagyan ng asin para baylot. So, ito na. Dumako na tayo sa ating next category. Hurur, lush, SKL, lush dilubyo, lush kulaba, lush family, love. At ang kanyang titulo dito is The Helper. So, nabasa na natin yung first part neto and nagsan siya ng part 2 niya from this, this July lang. Pero ang last read natin is June 15 pa. Tagal na pala ha. Grabe. Over naman sa shock. So, yeah. Let's read it na. Over. So, ito na. Hello, Mima Sophie, aka That Word, aka Sayo ng Sophie and Kant fellow Ikiters. Yoo-hoo! Let me start off introducing myself. Tawagin nyo na lang akong Vin. Namo Jane, moving on. Itong story na to ay bago lang me. Like, this year lang talaga. So, may bagong katulong kami sa aming baler dahil nag-walk out yung dati naming katulong. Hindi namin gaano kakilala ang bagong katulong pero alam namin ay si Puji ang nag-hire sa kanya at related daw namin siya like tito, gano'n na nangangailangan ng tulong. Kaya tinitake in namin siya as katulong. So, fast forward, the first week okay lang naman. Ginagawa niya yung mga daily tasks sa Pinoy Big Baller namin at inaalagaan ang hardin namin. Pero one day may ikinuwento ang kapatid ko na isang gabi raw, may narinig siya mga 1:00 o 2:00 na madaling araw, parang may boo na nagsasalita. May sinasabi pero hindi niya maintindihan. Napasilip yung kapatid ko sa bintana para marinig ng mabuti kung ano yung mga pinagsasabi. Tulog kasi ako this time and eto na nga ang twister. DJ Mod. Tanggalin yung alangal ako. Ba't kasi ang sakit? Ang lalamunan. Sakit ng trangkaya ko. God. Over naman. So, over naman sa, deep throat. So, ito na. Let's move on. Sabi niya pa dito is, nakita ng kapatid ko na naglalava walk back and forth yung katulong namin sa may hardin at may binubulong na parang kinakausap niya yung sarili niya. Wala naman siyang ketay na hinahawakan, so kinakausap niya talaga yung kanyang sarili. Gusto niya raw manakit ng tao o gumanti raw sa mga nagkasala sa kanya noon. Sabi na kapatid ko, napasabi ako ng, totoo ba yan? Sabi niya, totoo yun, tango! Tumas balahibo namin, pati na rin sa Twilight Zone by Ariana Grande, kaya napatanong agad kami kay Puji kung ano ba talaga meron sa bagong katulong namin. And ito na pala ang second twister. DJ Mod, kalkal. Turns out, isa pala siyang nyodik noon na nalulong sa droga at nakategiret ng isang shoo. Lumikas raw at napunta sa amin para hindi na mahanap ng mga otoridad ng mga polis, kaya laking gulat namin at namunji ko kasi hindi din niya alam.
Sinubukan namin paalisin siya pero ayaw talaga ng Puji ko. Until now, wala kaming magawa kasi sabi ng Puji niya na family daw siya at dapat tulungan siya, kaya ayun, katulong pa din siya sa baler namin. Baka ex-lover. Uy, nakakabokot yun na. Ba't parang ayaw ng Puji mo? Baka bawa-bawa na. Charot, ginawa ng issue. Baka bawa-bawa ng Puji mo. So, let's move on. Sabi niya pa dito is, hindi kasi gusto ni Puji ang mga negatibong perception ukol sa mga tao may karanasan sa addiction. Totoo naman, may punto siya, ma. Pero mas understand ko si Muji dahil gusto niya lang naman maging safe kami as fam. Mabait naman siya, bumabate, ganun. Pero matik 3 points pa din siya sa akin kasi I don't feel safe. So yeah, tama na kay Basta. Yung kilikili ko, and yes, I know, hindi siya gaano ka-horror story, pero SKL nga, diba? Sino ba namang hindi matatakot pag may nakitang buo, kinakausap ang sarili habang lava walk back and forth sa madaling araw. At sa mga nagsasabing once to, hindi to once, galing to sa puso namin. DJ! Plus, may proof of purchase po okay sa baba for your eyes only, Mima. Ay, nakita natin. So, dumako na tayo sa second part agad ng kanyang e-story. So, this is the second. Malamang. Second na nga. Ito na. So, over naman sa continuation. So, ito na ang kanyang The Helper Part 2. So, maglalagay lang ako ng trigger warning kasi meron siyang violence and everything. Not nice. Kaya, let's read it na. Hello, Mima Sophie, aka sa'yo ng Sophie and Cots na nag-iisang dumimalis, and to my fellow Igiters. This story, Mima, is fresh pa talaga. Nangyari to kahapon lang habang sinusulat ko ang story na ito sa mga hindi nakarinig sa previous story. Let me summarize it sa inyo, mga Igiters. Basically, may katulong kaming bodik na may criminal history of drug use and murderer. Lumikas sa amin at tinitake in namin siya bilang katulong dahil related daw namin siya. For this story, may matawagin nyo na lang Nell, yung katulong. So, ayun na nga, ma. Kahapon bumisita ang friend ni Puji para raw magstay in for that night dahil sasakay na siya ng barko since malapit na yung baler namin sa port. Pinapasok siya ni Neil sa baler namin at in-entertain para pampalipas oras. Kakauwi ko lang galing jogging, Mima, around 6:30 PM at kitang-kita ko pa sila nag-uusap sa labas ng baler namin that time. Fast forward, around 8:30 PM, tinawag ako ng tita ko dahil may nangyari daw sa bisita namin. Mima, nabalitaan ng tita ko na inaya raw ni Nell yung bisita namin para mag-Josiret sa may malapit sa iskinita. Hindi na malaya ng bisita namin na may masamang mangyayari pala sa kanya. Lo! And me, ito na nga ang twister. Trigger warning. May dala palang kutsilyo. May dala palang patalim si Nell. At habang nag-iossi sila ay bigla na lang niyang binoksak yung bisita sa madilim na iskinita sa tabi ng paaralan. Diyos ko, nagulat kaming lahat sa baler at natakot talaga kami. Pagkatapos niya raw binoksak ay kinuha niya ang ketay at wallet ng bisita namin. Hindi namin alam kung anong motibo ni Nell kung bakit niya ginawa yun, pero hinala namin nagipit na siya sa pera, pambili ng drogelya niya and everything not nice. At ang pinaka-twister, Mima, ay pagkatapos ng gawin yun, ay tumawag siya sa tita ko at umamin straight forward. Bukot. Sabi niya, translated lang to dahil Cebuano kami. Sorry talaga, ma'am. Binoksak ko siya. Ang kulit kasi, hindi na ako babalik dyan. Pag may polis na darating, sabihin nyo na lang hindi nyo ako kilala. Ayun ang pagkakasabi ni Nell sa tita Ret nung sender. Gulat na gulat ang pesang ni Ante Maloy! May narinig niya yon. At after nun ay nadala pa sa hospital yung bisita namin. Thankfully, hindi tumama sa mga vital organs sa mga boksak. As for Neil, yung katulong namin, lumikas na naman siya at nagtago sa ewan kung saan. Pero yung gamit niya ay nandito pa din sa baler at ang nakaka-weird pa me is that yung bunak ni Neil ay natutulog pa dito sa baler namin at that time nagawa yung krimen sa Puji niya. Sinubukan namin ipaalam sa kanya nangyari sa kanyang Puji pero lock yung pintuma at walang response talaga. Pero alam namin na nandun siya sa kwarto ulit niya, dead ma sa bashers talaga. Sobrang lala yung mga happenings, man. Sana lesson learned na to kay Puji at sa iba pa dyan na huwag kayong papasok ng kahit sino sa baler nyo, kahit related o hindi.
Sorry, Mima, medyo ras ang story na to. That is all we know pa as of the moment. Ngayon, naging ingat na kami at pinalitan yung lock ng gate at pinto namin for safety purposes. Ewan ko na lang if ma-feature pa kami sa news, bongga airtime. O may pulesa na darating sa baler namin. Mima, how I wish na one-side tong story na to, pero nangyari na talaga siya. Thankfully, walang nauod. May proper purchase po ako sa ibaba dito banda nangyari kung saan binoksak ng katulong namin yung bisitang nasa madilim dito mapagabi na. Google Maps lang muna dahil nakakatakot pumunta doon in person at update ko na lang kayo if may ever happenings dito and everything not nice. At pakireply na lang if read na yung story over naman sa request. Ayun lang, Mima. Love you. Stay safe. Mua. Pero tama yun ha, lalo na kapag may mga syempre, unahin muna natin yung safety ng family natin. It's very mahirap din naman talaga kasi ngayon sa, diba, like, ang hirap kilalanin ng tao kasi hindi naman tayo madaling magbasa ng tao. Hinihintay lang natin na magkaroon ng kamalian, doon na natin ma-realize na yung tao is, totoo naman, bawal naman mag-judge naman talaga. Diba? Like, pero, yun, siguro yung, alalahanin na lang natin yung safety ng family natin, diba? Kasi, ang hirap magkaroon ng problema sa fam. So, yeah, I think, let's move on now with our next story. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. So, ating next story is Tearjerker as Lush, a family is love, slash dilubyo. At ang kanyang titulo dito is Love That Could Take. So, anong gagawin? Let's read it. Good evening, Mima Sophie, and to my fellow e-gators na ang babastos, ang lilibag naman ng mga puso. Mas small amount of your vocals lang yung nilagay ko dito para naman dama ang sadness at mapaiyak pati ang ninipirate nyo sa history na ito. Pero kung mapilit ka, feel free to modify this prayer or tailor it to your specific needs and benefits. We have a complicated family, Mima. Diba, dahil nga di uso ang no cheating policy sa amin, so expected na maagang nasira yung family namin. 7 years old pa lang ako that time, at yung sister ko naman ay 4 years old. Dahil sa naganap na yun, naghiwalay ang parents ko. So, me and my sister decided na kay mama kami since di masyadong close kay papa. Cool ba? Malala talaga ako sa kanya. Mas pinili ko talaga sumama kay Muji. Ito na nga ang unang twister. Di kami aware na lahi pala namin ang may cancer. At ayun, na-diagnose sa mother ko na may leukemia stage 2 na siya nung nalaman niya. 3 na kami at wala na kaming mahingian na tulong kasi si lola at lolo sa pera lang may pake at dahil dun di agad na agapan. Almost 3 years din walang sustento at paramdam si Puji. Over naman sa ghosting and everything, not very nice. Kung di pa kami nagreklamo sa opisina nila papa, hindi siya magbibigay ng sustento. Ayan, ang sama naman. Hanggang ayun na nga lang, lagi na kami naiiwan sa bahay nila tita. Titas kasi pinagpapasahan kami, alangan naman i-drop name ko isa-isa, diba? Titas, okay. Kasi si mama nasa ospital, nagpapagaling nag-chemotherapy na si mama, pero ang bilis din ng hina yung katawan niya. Fast forward, stage 4 na yung cancer niya. Nag-stop na siya mag-chemo kasi di niya na daw kaya talaga, Nung time na feel niya hindi niya na kaya, sinabihan niya sila tita na hanapin si papa, kaya agad-agad silang tumawag sa opisina at pinapunta si papa sa bahay. Humingi sila ng sorry sa isa't isa, nagkapatawan na sila habang nasa sala sila. Nakahiga si mama sa folding bed, so todo iyak kami that time, kasi nga, nagpapaalam na daw siya. Nagpa-final goodbye na si mama sa mga tita ko, kay lolo, kay lola, at sa mga kapitbahay namin. Mga namojini, dadagdag pa talaga sa airtime. Sige kayo dito. And especially sa amin, super sakit habang sinusulat ko tong part na to kasi It's All Coming Back to Me by Celine Dion. So, expected na yun, kasi bata pa lang ako noon Iiyak talaga ako, pero sinabihan niya ako na wag daw kami umiyak kasi mas nahihirapan siya. I know fake tong brace ko, pero pang passion nga lang Ano ba? Ba't nagla-laugh? Kala ko ba konti lang? I know na gusto niya pa talaga lumaban for me and my sister, pero hirap na siya lumulobo na yung tummy niya. So, I held back my tears talaga and mahinawakan niya ako mukhang tapos sinabing, wag mong pababayaan ang kapatid mo Hanggang dumating na yung ambulance akala ko babalik na sa normal ng lahat. Until kinabukasan, may pasok nun nagulat ako. Kasi yung kapatid ko pumunta sa school nang nakapaa, tapos tinawag niya ako sa room just to tell me, kuya,
wala na daw si Muji. Mima Sophie, when I heard those words, kahit na aware na ako na ganun pa rin yung ending, nasaktan ako. Super nagwala ako sa school at tumakbo pa uwi sa bahay. Naabot ako sila tita and 99 plus others na nag-iiyakan. Confirm nga wala na si Muji. Sad and grateful at the same time kasi hindi na namin nakitang sobra siyang nasasaktan, and I think it's for the better na rin. No more needles, no more chemo, no more pain will arrive, no more tears that she have to cry. My mom fought really hard for us and it's more than enough for me. I love her so much and I miss her so much. Ma-update lang, 3rd year college na ako now and never ko talaga na-experience maka-attend ng family day or any school-related stuff dahil sa ganap namin sa buhay. And the saddest part for me is magiging future teacheraka ako na walang experience sa mga bagay na yon. Baka pa-join na lang ako sa family ng future new student ko. Parang isang malaking question mark to para sa akin. Ano kayang pakiramdam? If naging aware ba si Puji sa no cheating policy, may iwasan ba to lahat? Ang daming tanong na hindi ko nasagot. Pero tama na kayo, basa na yung kilikili ko. Baka magalit si Mommy Sophie dahil super haba na ng story ko. Comment na kayo if curious kayo if nakabawi ba si Papa sa amin or mas naging mas malala yung relationship namin sa kanya. Mapa-reply free din na pa-update ko sa mga pinost sa TikTok or notify sa atin. Sa mga nagsabing once may proof of purchase ako, ikaw na bahala Mima kung ipapakita mo. Siyempre hindi na, no? This is personal photos nila ng Muji and niya. Well, congratulations! Yeah, your future teachera ka na soon. And alam ko natutuwa yung Muji mo for your goals and your dreams na na-receive mo, diba? So, andyan lang naman yung Muji mo. Tinitingnan ka, binabantayan ka. And sa Puji mo, ewan ko kung ano na ba nangyari sa Puji nyo. Any updates, pwede naman pa-update ka dito sa amin. Kung ano ba, nag-usap na ba kayo. Syempre, bagets pa kayo ng mga nangyari yun, diba? So, ngayon, 3rd year college ka na. And, sana makabawi yung Puji nyo from the past na wala siya, diba? Grabe. And, condolences sa'yo, Naka. Diba? Iba talaga magmahal yung ang Muji, diba? Like, buhos talaga para sa kanyang mga anak. So, we love all mothers. And, yeah. So, let's move on with our next story. So, yeah. Thank you so much, DJ Mod. Ayan. Parang kamukha ko yung ba. Ito na nga, simulan na nga natin. So, ang ating next category is Libido / Family is Love / BL / Komedya. At ang kanyang titulo dito is literal na tito kasi. So, anong gagawin? Let's read it! Sata naman ang trangke ako. So, saan ba dito yung ngiti pa? Charot. Saan ba dito yung ngiti pa? Ba't init? So, ito na nga. Psst. Hi, Mima Sophie na kumakain ng linta sa pusod at sa puwapansin din sa mga people on the planet. Anigators at sa ating Daddy Willard at dun sa papa na nakikinig ng Dagok Time kahit 69 years old na eme. You can call me Bogli. So, ito na nga, Mima. May isa kong tita na sobrang same kami ng type sa OMS. Masyongkad, maputi at nagpa-play ng sports. Umalis ang tita ko at pumunta ng Cavite. Nung before siya pumunta ng Cavite, wala pa siyang mga loving na gusto. As in like staying single muna, nung pumunta siya dito. Meron siyang nadala na OMS na type ko ma. Time by time, para mga 5 hours, may pagka-feeling na nagkakagusto na ako dun sa OMS. Di ko naman masabi kay tita na gusto ko yung nadala niya na OMS kasi baka magalit at magkagulo. So after that, umalis siya about 1 year and 1 year na yon, siya lang ang lalaki na naiisip ko. As na-reach ko na yung na-erbogan na ako sa kanya, so ayun nga, 1 year umalis, then around October, bumalik sila at ito na ang twister. DJ Mod, nakita ko tita ko na preggy na. Hello! Pyesa time! Kakakambak lang. So, DJ Mod, kasama siya. Ang piyesang ito ay
para sa mga batang Gina. Nagkasalam sila. Nagpabuntesan ng maaga. Sinira ang plano ng kanilang Jamat Gina na sana sila ng pag-asa. Na sana sila ng tulay para guminawa ko na boy para... Baha. Sapat na ba? Sapat na ba na pandirian sila? At kutsain ng sobra? Sino ka ba? Ba't naman nagprito ng isda? Sino nagprito ng isda? So, yeah, let's move on na. Ayoko ng pyesa time eh. Sa TikTok satellite na lang. Sa Nyotepai is puro Nyinger bells na lang gawin natin. So, yeah! Let's move on. At syempre, sino pa ba yung Puji? Di yung gusto ko na OMS as inatawag as lalaki, as natawag na namin sa kanya ay Tito. Syempre, may magka-feeling ako na naguguluhan ako at may konting lungkot. May time na yun na gusto ko na landiin yung tito ko dahil nga may halong galit at lungkot. Yun na feel ko kay tita kasi nga nabuntesa siya niya, tita ko. Kaso sino pa ba naman ako? Isa lang naman akong bagets na may gusto sa masyonda. So after na 3 years na nagka-jonak na naman sila. May time na nag-brown out na nandun si tita. Typical naman na may chikahan agad pag brown out. So sabi ko, Tito, share your experience naman. Yes, sinabi ko yon. Kasi lahat kami na magpinsan, comfortable na sa mga ganyang usapan na puro nyarurot. So ang sinagot ni tita, yung tanong niya, ang syrup daw, pag malaki ang ngiti pairot daw, ang sinabi rin ni tita kung anong size ng ngiti pairot ni Tito and Mima. Ito na ang second twister. Ang size daw ng ngiti pirate ni Tito is mala SM na water. Diba mahal nun? Magkano yung 25? Pero pag dito sa amin, jug na talaga yung 25 pesos eh. Ay, 40 na pala. Tumaas na rin pala. Kasi nagmamahal dito. Inflation. Sino ba kasi mga binaboto nyo? Ba't naman nag-politics? Uy, grabe naman. Pero dapat pag-usapan yun, ha? Mga social issues. Ito na, sabi niya dito, is size daw ng SM na water bottle. And maugat daw. Oh, sorong. That drop. Ba't naman ano ba yan? Ang musog. Ba't naman naburapan sa maugat? Gusto ko yung mga veiny, yung malakamote. Malakamote, yung mga ganon. Para natinik lang eh, no? Yung mga pusang natinik. Yung kasi kinakain ng boto, huwag niya pakainin ng boto. So, ito na nga, let's move on. Pero, ayun daw, maugat daw. So, syempre, si Akla, na-erbogan na ako noon. Kasi si Tito na yun eh. And kinabukasan, pumunta si Tito sa may pinsan ko kasi may birthday. And nakita ko siya umupo si Tito sa gilid at day, bakat na bakat sila ang ngiti pirate. Gusto ko siya yayain, maghihiwa na play with me, pero hindi. Syempre, and after ng party, nagnyokol ako, eme. Wait lang, nalalove kasi ako sa mga ganun pero grabe yung, ano tawag dito, yung libidirge. Kasi parang baka yung puberty hits ba, gano'n. Kasi diba, pag ganun, pag bagets, parang ang daming, ewan ko, maga doon. Pero lagi ko siyang iniisip pag nagnyonyokol ako, ma. Hoy, hindi to one side. Ito ang Mima, yung proof of purchase. Si Tito yung nasa dulo, left yan. Yan lang proof of purchase. Alangan naman, picture ng kapay pero dito habang bakal. So, tama na kikili-kili ko. Sana magkalayon ka na. Ito yung proof of purchase for your eyes only. Baka kasi mapangitan yung mga e-gators Pero dati pogi talaga siya. Naging tatay lang. Visit kayo, tigil mo na yung video na yun. Diba? Like, I think wag ka na umabot sa pagdating sa ganon, yung na-erbogan ka and everything na is, respect for your titoret. Ay, for your titaret. Saan dito? Saan? Hindi ko masight. Wait lang, ano ba sabi niya? Nasa dulo na left yan lang yung proof of purchase. Nasa dulo na left. Ito. Okay. Medyo bagets pa naman Grabe. So,
wag mo nang anuhin yung yung tukso na nararamdaman mo, yung temperatura, kasi baka magkaroon pa ng something na hindi maganda. Okay? And then you're very young pa pagdating sa mga mga cheating policy na yan. Huwag kayong mag-cheat dyan. Okay? Labanin mo kasi that is tukso. Layuan mo ako. Diba? Kasi pag inuna mo yung libido mahirap na yan. Pipintig yan. So, pigilan mo, okay? It's okay na like parang popular, crush, yung mga ganon, crushy lang, pero wag na sa dumating sa point na talagang, alam mo yung kakainin mo na yung buong show, diba? So, I think yun lang. Try mo i-lessen yung, mo. And then, mag-focus ka sa iba. Huwag mong isipin yung maaurahan mo yung titulo. Nakasakalingit Ba't sinaka? So, yeah, let's move on now with our next story. So, yeah, dumako na tayo sa ating last story for this episode. Ang kanyang category dito is libido, /strata, /SKL. At ang kanyang titulo dito is ang brilyante ng buhangin. Props lang talaga to. Huwag kayong masyado, alam kayo, di pa nga bayad to. Hi Josh, babayaran din kita. Abangan mo lang. Abangan mo sa Gcash satellite mo. Sige naman ang nito Ito na, let's move on na. Hi, Mima Sophie as a Lush. Sa'yo ng Sophie and Cos. Lush ka isa-isang content creator na namamansin at sa mga e-gators dyan. And pasensya na if di ko masyadong kabisado ang mga vocabs mo. Di mababa grades mo. Matagal ko nang sinasabi yan Matagal na sinasabi na mag-review, mag-aral. Hindi kung ano-ano yung mga pinagagawa. Pero pagdating sa Libiderge, nanguna yan. Yan na. Ano magagawa ko dyan? Woo! Ganun yung puji ko kasi pag nagalit Woo! Gaganon yun. Ewan ko, baka nasanay na siya. Parang i-release yung galit niya. Ganun. Hi kay Puji. So yeah, let's move on. This was 2 years ago with my ex-ma. Nagplano kami na mag-short vacation muna from the city kasi naman over naman talaga kami sa work and school. Kaya kala mo talaga sila na yung magiging supervisor ng DepEd. Fast forward, pumunta kami sa secret beach ng island na pinuntahan namin. Grabe sobrang layo at sobrang liblib ng lugar na yon. And fast forward, nakadating na kami dun at sobrang saya ko kasi walang katao-tao. Kaya sabi ko, yes, galing, tain na. Nangingibabaw na talaga ang libido naming dalawa. Tapos ito na nga ang twister. Sabi ng jowa ko, which is ex ko na ngayon, dun tayo sa malaking bato para walang makakita. At ayun na nga dun na nagsimula ang matinding boxing. Sabi niya, orpap mo naman ako. Please, by Sabrina Carpenter. Talaga malambing talaga. Talaga malambing dapat yung pagkakatok, no? Parang, orpap mo naman ako. Please, by Sabrina Carpenter. Kaya wala na paligoy-ligoy, hinawakan ko ang kanyang ngiti pirate kasi nga, notarit na yun. Magiging bato pa ba? At inimasimas niya ang aking mochi Fast forward, erbog na kami kaya napagdesisyon na namin na magnarulot sa tabi ng dagat at sa likod ng malaking bato. Pinatalikod niya ako at sinandal ko naman ang aking kamaestra sa malaking bato at super gaspang at sobrang natusok ako sa bato. At ito na nga ang second twister. DJ Mod? Galing nga, bato yan? Mabago pa niya ipasok ang ngiti pirate niya sa ngipay larot ko sabi niya, punasan mo muna, daming buhangin Ang gaspang! Takot ako! Wait lang, nalap ako doon. Sabi niya, punasan mo muna, daming mga buhangin. Di ba kasi pag nagligo, struck ka or something sa dagat, ang daming buhangin sa wewet, sa mga sa ngiti pirate. At ayun nga, ma-confirm nga, ang dami pa ng mga buhangin sa labas ng ngipay larot ko. Sobrang hiya ko nun maway nagpupunas ng ngipay larot ko gamit ang wet wipes. Gamit ang wet wipes, wapakil sa ex ko, After no, nagyarurot kami sa likod ng bato kahit sobrang sakit ng kamay ko, But the end, nakamit naman namin ang La Nina. Ayun lang, first experience ko yon at sana di na maulit muli kasi after noon, nagkalagnat ako. Kasi baka may naka-watch yun yung mga hindi nakikitang nila lang. Diba? So sabi,
ka-erbogan nito, palagnatin nga natin. Or baka may natapakan kayo everything, nang gulo kayo doon. Update din wala na din kami kasi bumalik siya sa kanyang ex ng after vacation namin Hindi to one sa below is the proof of purchase kung sa kami nagnyanuro at pwede ipakita sa mga kapwa ko e-geaters. Yan lang, tama na kayo. Oh my god, yung kilikili ko. Ito daw. Wait lang, I'm gonna show you. Ito. Dito ko na, hindi ko na i-attach yung photo. So, ayan yung malaking bato. O, bahala kayo magnyarurot dyan. Aba, malay ko, ako ba yung ka-join ba ako dun? Buti hindi tinapik yung ng mga malignards yung mga kalaban yung mga nyo. Pag nyanyarurot nyo, hindi umiksena, no? Parang, psst. Ngiti pilot yan, palakihin natin. Talaga kulba talaga, pero maburapi kapag over naman sa confirmation. Baho. So, yeah. DJ Mod, let's closing remarks na. So, wala tayong laban dyan pala. Bago mag-closing remarks. Sabihin ko na dito sa studio na wala tayong laban yan kasi pumintig na yung yung ugat ng Nipay Larot tsaka Niti Pairot. So, doon na yun, taas noon na ako dito. Diba? So, wala akong laban dyan. Alam, mapigilan ko yung mga bloodstream nila, diba? Bloodstream. So, yeah. DJ Mod, roll it muna to the final countdown. Ayan, dyan na nagtatapos ang ating episode 27. Thank you so much sa pagsama sa atin, mga e-geaters. And don't forget to stream, to like, to share ang ating Notify satellite. Kasi nga, may inaantay ako. Kailangan ko maging Barbie top. Kung hindi, or papin ko na lang yung agency namin para matapos. May nagawa actually pala yun, para matapos na tong kahibangan ko. So, gawin nyo na kasi akong Barbie top ulit. Ang pakasama ng mga pag-uugali nyo, no? Wag naman. So, yeah, that's all. Tama na kayo magad yung kilikili ko. Bye, e-geaters! Love you!